Dito po tayo sa Lucas. Ito po yung time na nagpaturo po ng paano mag-pray. No, paano mag-pray ang mga disipulo. Ngayon, ito po yung kilala natin as the Lord's Prayer, di ba? Ito yung Our Father who art in heaven. Pero kung mapapansin niyo po, dito sa Lucas 11, hindi po na-stop ang prayer na tinuturo ni Jesus kung paano mag-pray doon sa the Lord's Prayer. No? Kasi itong chapter na to, dito sa verse 1, nagpaturo ang mga disipulo kung paano mag-pray. Kaso, ang pagkakaintindi po ng mga tao, kasi sabi ni Jesus, manalangin kayo ng ganito. No? Kasi sabi niya, Our Father who art in heaven, ganito, dire-diretso yan. Pagkatapos doon, tapos na. Akala nila, yun lang ang tamang pagpe-pray. Pero mapapansin natin, after niyang sabihin yun, meron pa siyang sinabi na patungkol sa prayer. So, hindi nag-i-stop sa Our Father who art in heaven. Oo, the Lord's Prayer yun. Pero meron pang prayer. May nagturo pa ang Diyos patungkol sa prayer. Okay, isa-isahin po natin. No? Sa verse 1, sabi niya, minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi sa kanya ng mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Katulad ng ginagawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sino? Si John the Baptist eh. Kasi siya ay nagtuturo ng kung paano mag-pray sa kanyang mga alagad. Kaya sabi niya, ay turuan mo din kami. No? Eh ngayon, huwag ka magpapaturo ng paano magluto doon sa isang chef na payat. Bakit? Ang masarap daw maglutong chef ay yung mataba. No? Eh huwag ka magpapaturo doon sa isang taong paano magmotor na hindi naman marunong magmotor. No? Huwag ka magpapaturo ng isang bagay doon sa isang taong walang alam doon. Meaning, ay kung magpapaturo ka ng prayer, eh doon ka kay Jesus magpaturo. Kasi si Jesus, sabi niya, Ama, alam kong dinidinig mo ako palagi. Ibig sabihin, 100% ang tagumpay niya sa prayer. No, so sa kanya ka magpaturo. At ito po, sabi niya gano'n, sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ito no, kung kayo'y mananalangin, bakit kasi may mga tao talagang tamad eh. Ngayon, sabi niya, kung kayo'y mananalangin, eh, andun po yung kasiguraduhan na sabi niya, kung magpe-pray kayo, masasagot. Sa ganitong pattern. No? Kaya sabi niya, hindi niya sinabing when, ang sabi niya if. No? Ngayon, ganitong sabihin niyo. Sabi niya, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. So, dito po sa part ng Ama, ibig sabihin, kung gusto mo masagot ang panalangin mo, dapat may relasyon ka sa Diyos. No? Kasi ano pong tawag ng mga anghel sa Diyos? Eh di Diyos. Anong tawag ng mga demonyo sa Diyos? Eh di Diyos. No? Anong tawag ng mga ordinaryong tao sa Diyos? Eh di Diyos. Pero anong tawag ng mga anak niya sa Diyos? Ama. So, kung gusto mo masagot ang panalangin mo, dapat mayroong relationship. Ito yung requirements. No? Ito yung mga kondisyon. Sabi niya, dapat may relasyon ka sa Diyos. Kaya sabi niya, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Alam niyo, hindi maririnig ng Diyos yung panalangin mo pag wala kang pagsamba. Ibig sabihin yung pagsamba, yung manner ng buhay, ito yung hinihingi sa'yo ng Diyos. Kasi dito, sa panalangin, ikaw ang nahingi. Pero sa pagsamba mo, ang Diyos ang humihingi sa'yo. Nakuha niyo mga kapatid. Ulitin ko. Kapag ka ikaw ay nananalangin, ikaw ang nahingi sa Diyos. Pero ang pagsamba, ang Diyos ang humingi sa iyo. Ganitong gawin nyo. Ganitong gawin nyo. So, ako, bilang sumasamba sa Diyos, kailangan kong ibigay yung gusto niya. They that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ibig sabihin, ganito ang gusto ko. Ito ang way. Yung in spirit eh. Yun ang ibig sabihin ng in spirit eh. Ito ang way na gusto ko. Oh, halimbawa, sabihin natin, lahat kayo, mga dapat tatandaan niyo ba yung Christmas party natin, lahat tayo, ano? Yung, ano ba yun, yung yung nakatali ang buhok, na para tayong mga bata, natatandaan niyo, tapos si Tatay Jom nagdalagay ng wig. Bakit? Yun ang pinag-usapan eh. Yun ang kahilingan, yun ang requirement, na ang Christmas party natin, dapat ganito. So kaya nga sinabi niya, they that worship Him must worship Him in spirit. Ito ang gusto. In spirit. Sa gusto ng Espiritu Santo.
No? Nakukuha niyo mga kapatid? Yung samba natin, ito naman yung hinihingi niya. Yung panalangin natin, ito yung hinihingi natin. So, sa panalangin, give and take. Kaya nga sabi niya gano'n, no? Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula sana ang iyong paghahari. Sa ibang translation, sabi niya, thy kingdom come. Ibig sabihin, mangyari ang kalooban mo. Ngayon, dito sa part na ito, meron yung humingi ka. No, pagka sinabi kasi, hindi nyo pa napapansin ang mga chat, walang emosyon, maliban lagyan mo ng emoji. Ngayon, kapag sinabi mong parang yung ang hirap, sabihin mong ganyan. Tapos walang emoji, maraming ways na ma-interpret yan. Di ba? Pero lagyan mo ng umiiyak. Anong ibig sabihin nun? So, hirap na siya. Ang hirap na kangiti, tapos may pawis dito. Ano ibig sabihin nun? Ngayon, itong sabi niya, mangyari nawa ang kalooban mo, mangyari nawa ang paghahari mo. Ang ibig sabihin nito doon sa context niya, nakapadyak. Ano ibig sabihin? Mangyari ang kalooban mo. Talaga ini-enforce mo. Pinipilit mo. Hindi yung, Lord, sana mangyari ang kalooban mo. Hindi ganoon. No? Nakala mo nagmamakaawa ka. Hindi, ipipilit mo. Sabi nga sa Ilocano, imbagam. Kami lang mga Ilocano nakakaintindi lang ganyan na sinabi mo eh. Sinabi mo eh. Ibig sabihin, nandun yung demand. No? Kaya sabi niya ganito, mangyari ang kalooban mo dito sa lupa. No? Sabi niya, maghari nawa. Ganun, hindi yung, Lord, sana maghari ka na. Kasi kung hindi, kawawa kami. Hindi gano'n, na parang paawa effect ka. Ang sabi niya rito, yung demand na mangyari ang kalooban mo with matching padyak-padyak pa yan. No? Ngayon, yun ang ibig sabihin dito. Tapos, bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. Hindi lang naman yung pagkain kundi yung needs ng katawan mo. Needs ng spiritual mo. Yung mga needs ng, sabihin natin, yung emosyon mo. No? Ano man kailangan mo dito sa lupa, yung pang everyday, part niya yun. Okay, so sabi niya, bigyan mo kami. So, ito nga yung sinasabi niya, pagkain. Kaya nga, hindi po totoo yung ang padre de pamilya ang breadwinner. Hindi, ang Diyos ang breadwinner. Palagi kong kinukwento sa kasal yan. Na hindi yung asawa, ang lalaki, ang tagapagbigay ng pagkain, kundi ang Diyos. Yan ang gagawin ng lalaki. Hanapin lang yan, nandiyan lang yan. No? Okay. Ewan ko, meron ba rito nakakaalala nung pelikulang John and Marcia? O kami lang ni Auntie Baby? Hindi na rin yung John and Marcia pelikula. Ano to? Parang telenovela to. John and Marcia. Ngayon si Dolphy to. Ano na pangalan to? Susan Roses. Sino pa? Tsaka yung dalawang anak, yung isang anak niya, si Rolly Quezon, Maricel Soriano, Delia Taetayan, ganyan. Ngayon, meron siyang biyanan. Si John and Marcia mahirap. Si John, Marcia, mag-asawa yan. Si John, si Dolphy. Ngayon, ang napangasawa niya, anak ng napakayaman, si Delia Taetayan, kung tawagin. Ngayon, ito po, parang pulubi kasi si Dolphy ron Ngayon, sasabihin niya ganun. Si Marcia, si Susan Roses, pupunta rin sa mama niya, sasabihin niya, ma, pahingi naman ng pera, ba't kasi nag-asawa ka ng pulubi? Gaganon yan Ba't kasi nag-asawa ka ng mahirap? Ayan, di naman matitiis nung nanay, kaya sabihin niya ganun, tatawagin niya yung katulong niya. Ang pangalan ng katulong niya? Matutina. No, Matutina. Sasabihin niya, Matutina! Tapos sasabihin ni Matutina, di nasagot. Tapos Matutina! Sigaw siyang ganyan, mayamit, eto na. Saan ka ba galing? Kasi po, dahil sa yaman nila, sabi niya, nag-tricycle pa ako, galing sa CR. Sa laki ng bahay. No? Sabi niya ganun, sabi niya, itong anak ko nahingi ng pera. Ano pong gagawin ko? Abonohan ko? Sabi niya gano'n kasi yung katulong niya, mayaman din. Hindi, sabi niya, magwalis ka lang ganyan. Nagwawalis, ang daming pera. Ano? Ngayon, ito yun yung sabi niya, kung ano yung kailangan mo, sige lang. Meron lang rin, so makakapag-expect tayo. Ngayon,
Kailangan pa ba sabihin na dapat may faith kang humingi ng pera sa Diyos? Hindi na. Kasi sinabi niya, ask and you shall receive. Yung ask and you shall receive, automatic may faith na dun. No? Ngayon, ang sabi niya ganun dito, bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Dalawang part ito isa sa Matthew, yung ito dito sa Lucas. Pero ito lang muna ang pag-aralan natin. Tingnan niyo po, sabi niya ganun, at patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Alam niyo, itong part na to, ito yung mag-self-check ka. Kasi yung panalangin mo hindi masasagot. I-check mo naman yung sarili mo kung ang panalangin mo masasagot. Kasi sabi niya ganun, sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa... Okay, doon muna tayo sa part na yon. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. In other words, ikaw magbibigay ng lisensya sa Diyos o permiso na patawarin ka. Forgive us as we forgive others. Ngayon, ito po whenever magpe-pray ka, mag-check ka naman ang baka may hadlang. Hindi masyadong tiwala sa sarili. Nalala ko dati, sabi ng tao, lahat ng panalangin ko binibigay ng Diyos. Iniisip ko, gawin kaya natin presidente ng Pilipinas to para lahat ng pangangailangan ng Pilipinas ibigay. Yung kumbaga parang kayabangan yun eh. Kasi ang nakalagay po rito, patawarin mo kami, sabi niya, ganito kayo mag-pray. Ibig sabihin, merong self-checking. Ang problema po rito sa yung word of faith na movement. Tayo, kasama tayo sa word of faith movement. Ibig sabihin, by faith, lahat ng mga buhay natin, pangangailangan natin, kagalingan natin, word of faith lahat yan. Pero may something dito hindi na sila masyado nag-check na baka naman may mali ako, kaya di nasasagot. Kasi sa word of faith movement, understood na wala kang mali. Dapat wala ka talagang mali. Kaya nga yung mga prayer na, Panginoon, patawarin mo kami sa, yung magpe-pray dito sa harapan, tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang gawain, at kung kami may nagawang kasalanan, patawarin mo kami. Sa totoo lang, bago ka dapat pumunta ng simbahan, na pag-pray mo na, yan. Nahingi mo na ng tawad yan, hindi yung sa harapan ng tao, doon ka hingi ng tawad. No? Kaya nga dito, sinasabi niya rito, at patawarin mo kami, kasi nagpatawad kami. Meaning, magkaroon tayo ng self-check. Baka meron tayong nagagawa para mahadlangan. Alam niyo ba yung mga pare noong unang panahon, hindi ba papasok sila doon sa pinakaloob-loob ng tabernacle o ng templo? May tali sa payan. Alam niyo, may nakalagay pa ron, maliligo sila 7 times. Tapos may mga ganito, ganyan, ganun. May dasal sila, sine-check nila na baka meron akong nakalimutan. Ano mangyayari? Kapag nakalimot ka, mamatay ka. At kapag may nakalimutan ka sa pananalangin mo, hindi rin masasagot. Useless ang prayer pag walang resulta. Tulad nito, nag-pray sa pagkain, sinaktan naman ng tiyan. Supposed to be, makakalinis yan. Malilinis yung pagkain eh. Kumbaga, nag-opening prayer, Lord, pagpalain mo kami, wala namang pagpapala. Kaya nga, sa prayer natin, dapat may self-check na kumbaga, yung system, ano ba yan? Nakalimutan ko tuloy kung anong tawag sa ganun. Yung computer kasi, sa totoo lang, nagbibilang ng memory yan kapag sinindihan mo eh. No? Marang yung, basta nakalimutan ko, ano ba naman yan? Yung system check, basta. Yung computer, nagbibilang yan kung ilang RAM ang meron siya. No? Tapos meron pa nga yan, kapag sira ang keyboard mo, hindi siya tutuloy. Kapag sira yung ganito, hindi tutuloy yan eh. No? Ngayon dito, sinasabi niya, kapag kayo magpe-pray, magkaroon kayo ng system check na baka, tulad nito, sabi niya, kung may kagalit ka, humingi ka muna ng tawad. Bago ka, iwanan mo yung prayer mo dyan. Tapos puntahan mo yung kagalit mo, pagkatapos siya kakabungalik. So magkaroon tayo ng system check, hindi yung Lord, salamat dinilig mo kagad. Kasi kung ang heart natin may condemnation na, may mali ka. Anong mali mo? Di ka nagbayad ng utang. No? Kung may condemnation doon sa loob, hindi rin tayo pakikinggan.
Kaya nga, ang maganda po na nabubuhay tayo ng malinis ang konsensya. Amen. Kaya nga sabi niya rito, no? At patawarin mo kami katulad ng pagpapatawad namin sa iba. At huwag mo kaming ihirap sa mahigpit na pagsubok. And lead us not into temptation. Ganyan. Pero dito maganda malinaw rito sa magandang balita Bible Ang sabi niya gano'n, huwag mo kaming ihirap sa mahigpit na pagsubok. Alam niyo yung mga taong nalalaglag sa kasalanan? Yun yung mga tao walang prayer. Yan, talaga yun. Bakit siya nahulog sa kasalanan? Natuksoy. Choice niya to. Pero kung may prayer ka, hindi ka matutukso. Nakukuha niyo mga kapatid. Nasa sa iyo yan. Ngayon, kung ngayon may parang ganito sabi nga nila ganito ba't mo kinain yung ulam? May lasa na. Bakit? Gutom ka na Wala ka nang pakialam kung ano yan. Basta ang iniisip kasi gutom ka na Pero kung busog-busog ka, amoy pa lang. Minsan yan, pwede ba ito? Bakit? Gutom ka So, sabi niya gano'n, huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ngayon, alam niyo mga kapatid, ganito, no? Sabihin natin, sabihin natin itong si May. May ano yan may level yan ng yung kumbaga yung kill switch niya. Alam niyo yung kill switch? Ito yung pipindutin lang ni Satanas, backside ka na. Na talagang wala kang magagawa. Na ito yung ito yung limit mo, red line kung tawagin natin na kapag ka ito napindot ni Satanas to. Wala na, papaalam ka na. Goodbye na, stop na. Ngayon, ang tawag doon, kill switch. Yung bang ito yung limit mo na kumbaga may kantang gano'n ano na bang kanta na ito? Tulungan niyo nga ako. Paano yung malalaman? Wala akong binabanggit. Yung you can ano ba ito? You can shut me down. Blue suede shoes. Guluhin mo na lahat. Huwag lang yung sapatos ko. No? Magkakasubukan tayo kapag yung sapatos ko, pinakialaman mo. Parang gano'n Yun ata yung lyrics ng kantang yun Yung meron kang borderline, meron kang red line, meron kang kill switch na pag ito ginawa mo, babay na. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Alam niyo yung kwentong gano'n? Ito na yung hanggang dyan ka lang. Kung hindi, makikita mo yung halimaw sa akin Ngayon, ang tawag doon, yung point of no return na yan na parang boundary yan na kapag tinawid mo yan, wala na. Ngayon, dapat ang kill switch natin nakatago sa Diyos na hindi maabot ni Satanas. Pero pag wala kang prayer, mawawala ang proteksyon ng Diyos rin, malalaglag ka. Lahat tayo may kill switch. Lahat tayo may borderline. Lahat tayo may red line. Lahat tayo may hanggang dyan lang. Pagka ginawa mo yan, gano'n, makakasapak parang gano'n. Kaso, itong kill switch na to, ibigay natin kay Lord na sa sobrang taas at protektado, hindi maabot ni Satanas. Pero kapag ka, wala kang prayer, matitrigger ka. Hanggang sa mamaya, wala ka na. Backslide ka na. Kasi, naabot na Kasi, wala na nagpo-protection sa'yo. Ano magpo-protection sa'yo? Prayer. Ayan Saan nakalagay sa Bible? Ayan At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Yung mahigpit na pagsubok, yun yung borderline, yan yung boundary, yan yung red line. Ngayon, may tinatawag na hindi red Ano yun? Gray. Yung gray line o gray, hindi ko maintindihan tuloy. Gray, yung kumbaga parang hindi mo alam kung puti o itim. Hindi naman totally itim, hindi rin totally puti. Yung gray. Ayan, tulad nito. Ang Pilipinas po ay may kasunduan sa Amerika ng sino mga atake sa atin ay magiging kalaban ng Amerika. Bakit yung mga yung mga sundalo na sinugod ng China? Hindi tayo pinagtanggol ng Amerika. Bakit? Kasi gray pa lang yan Bakit? Hindi naman barilan itak.
Wala pa, hindi mo pa makonsider na barilan yan, na inaatake sa atin yan. Kaya yung mga barko na ano, yung supply ship doon sa mga barko natin hinaharang ng China yan eh. Pero kasi hindi nga nandun pa lang sila sa gray kaya hindi masabi ng Amerika na pagtatanggol na namin kayo eh. Mas malala ang India at saka ang China. May pinag-aawayan silang boundary, no? Border doon. Ngayon, alam nyo, nagpapadala sila ng mga tropa pero bawal magdala ng baril. Anong ginagawa na? Nag-aaway sila. Paano away na? Suntukan. Pukpukan. No? Basta walang baril. As long as walang baril, hindi natin masabi kung sinong talo sa hindi. At meron bang nalabag o wala. Nakukuha nyo? Suntukan sila. Iniisip ko gano'n eh, kunin na lang ng Bombay yung, no? Tingnan nyo, pare-pareho tayo ng mga iniisip. Mga taga-rema nga kayo. Okay. Gray area. Kung yun, gray area yan. Ngayon dito, kapag kasi wala kang prayer, mabubulgar ka. Matitrigger ka. Puputok ka. Mawawala ka. Okay. Sabi niya gano'n dito, kaya nga, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Dadaan ka sa pagsubok na kung saan matatalo ka. Bakit? Kasi walang prayer. No? Ngayon, sabi niya gano'n, at okay, tapos na ron eh. No? Tapos na yung prayer dun eh. Yung ba yun? Ganun ba mag-pray? Hindi. Kasi hindi pa tapos si Jesus magturo ng prayer. No? Tapos doon sa ibang part ka, sabi niya gano'n amen, may gano'n, tapos na, hindi. Kasi sabi ng mga disipulo, bigyan mo, turuan mo kaming manalangin. Kaya ito, nagtuturo pa si Jesus, sabi niya gano'n dito, no? Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin ang isa sa inyo ay nagdala ng isang kaibigan, isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Bakit? May bisita akong dumating. Ang problema, walang 7-Eleven doon. Nung panahon na yon. Kaya sabi niya, kaibigan, no? Sabi niya, pare, may kaibigan ako dumating eh. Baka pwede mo muna akong pahiramin ng pagkain dyan. Sabi niya, dumating kasi ang isa kong kaibigan na naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Sabi niya, wag mo na akong gambalahin. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Okay, tanungin natin, kanino yung tinapay? Para sa kanya ba? Hindi. Para kanino? Sa bisita niya. Mga kapatid, hindi naman natin kailangan ng tinapay kasi meron tayong tinapay na binibigay ng Ama. Para kanino yung tinapay na hiningi natin? Sa ibang tao. Sabi niya, ganito ang pagpe-praise para sa ibang tao. Nagtuturo pa si Jesus ng prayer, hindi pa tapos. No? Ako, may pagkain ako, hindi ako nagugutuman. Bakit? Kasi katatapos ko nga lang humingi kay Ama eh. Kaso merong mga unbeliever na kailangan nating ipag-pray, kailangan nating nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon, sabi niya gano'n, kaya sinabi ko sa inyo, sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pangungulit nito. So sa prayer, para sa iba, kailangan nating maging makulit sa Diyos. Nakukuha niyo mga kapatid. Naalala ko dati, meron po akong kamag-anak sa bahay at sabi kong gano'n, unbeliever siya, magulo. Mahirap kasama sa buhay. Unbeliever eh. Sabi ko, tatargeting kita ngayon. Kukulamin kita sa prayer. No? Expression ko lang naman yun. Ang ginawa ko, sabi ko, manda ka. Pagpe-pray kita ngayong linggong ito. No? Magkasabunutan na tayo, pagpe-pray kita. Alam nyo, nung gabing yun, 3 hours ako nagpe-pray, bind ako ng bind, tangs ako ng tangs para sa kanya lang. Ikaw na demonyo sa buhay ng taong ito sa pangalan ng ginagapos kita, binabind ko lahat ng rule of darkness, principalities, powers, wicked spirits in high places. Binawasak ko ang pagkapanginoon ni Satanas sa iyo. Binawasak ko ng tanikalan ni Satanas sa iyo. Binawasak ko ang
kadiliman sa iyo, paulit-ulit sa pangalan ni Jesus. Panginoon, tinataas ko siya. Gisingin mo siya, Panginoon. Bangunin mo siya. Huwag kang huminto hanggat hindi siya sumusuko sa iyo. Huwag mo siya bigyan ng katahimikan hanggat hindi siya sumusuko sa iyo. For 3 hours, yan lang ang prayer ko. Paulit-ulit. At tapos magtatag, magtatravel ka. O di tapos na yung araw na to. Ay di bukas ulit. So, yun na naman sasabihin ko. Binabayin ko lahat ng mga darkness, parties, powers, wicked spirits in high places. Binawasak ko ang pagkatanikala ni Satanas. Binawasak ko ang pagkapanginoon ni Satanas sa taong ito sa pangalan ni Jesus. Hindi ganun lang. Iiyak ka ngayon. Kaya ka naman umiyak kasi nararamdaman mo na kumbaga mabigat. Mabigat. At tapos na yung prayer. Kinabukasan na naman. Binawasak ko ang pagkapanginoon ni Satanas sa taong ito, lahat ng mga demonyos na kumokontrol sa buhay niya, sa isip niya. Binawasak ko ang kabulagan. Pinapakawalan ko espiritu ng katotohanan, espiritu ng conviction, spirit ng shame and repentance, spirit ng salvation, healing, kung ano, lahat ng pinapakawalan ko sa kanya, Panginoon, huwag mong bigyan ng katahimikan hanggat hindi nagsusuko ng buhay sa iyo. At tapos na, ang ilang araw na, 3 na, di ba? Pang-4 na araw, sabi ko, binawasak ko ang Panginoon, ang pagkapanginoon, Satanas sa buhay ng taong ito. Tapos ko, Lord, sabi ko, sabi ko, bakit ganun? Wala nang bigat. Wala nang bigat. Ay di mag-iimbento ako ng bigat. Lord, bakit ang tinataas ko sa iyo sa pangalan ni Jesus? Wala nang bigat. Lord, bakit walang bigat? Nagko-complain ka pa eh, ba't walang bigat? At tinapos ko pa rin. Sige. Alam niyo, paglabas ko, nakasalubong ko. Nasa bahay namin eh. Sabi niya, Kuya Boy, patanggapin mo nga ako. Ha? Gulat ako. Siya nga may gusto magpatanggap. Sabi ko, ha? Sabi niya, patanggapin mo nga ako. Nang ano? Sabi niya, yung kay Lord, patanggapin mo nga ako. Kung bakit, parang ang bilis mo namang magtapat, wala ka pang panliligaw. Ngayon, umupo kami doon sa lamesa, doon sa likod doon sa kusina namin. Ngayon, sabi kong ganun, seryoso ko ba? Minsan nakakakaliti kasi ikaw nagpe-pray, tapos ikaw ngayon magtatanong kung seryoso na. 4 na araw mo na nga siyang pinagpe-pray eh. Tapos noon, sabi niya, sige na, patanggapin mo ko. Ang ginawa ko, eto na, sige, yuko ka, pikit ka, sabi ko. Sabi mo, Panginoon, sabi niya, Panginoon, tinatanggap kita. Pumasok ka sa puso ko, Abay, nakakaloko naman ito. Ang bilis-bilis sumunod. Ang bilis-bilis. Na iniisip ko, niloloko ba ako nito? Bakit parang kengkoy naman na ang bilis-bilis yung sundan yung, di ba, yung prayer of acceptance. Pagkatapos sabi ko, ako na lang mag-pray nga sa'yo. Di pinag-pray kong gano'n. Alam niyo, pagbangon niyang gano'n, iyak siya eh. Ngayon, sabi kong gano'n, bakit ba bilis-bilis mo? Kasi gusto ko nang maligtas. Nag-aapura daw siyang maligtas. Ano ibig sabihin nun? Yung hinihingi mo sa Diyos eh, hindi naman yung para sa sayo, kundi para sa Kanya, yung kaligtasan. Ngayon nga lang, mahirap. 4 na araw, 3 oras ang araw, tapos every hour yan, 3 times, kasi 3 hours ka nagpe-pray eh. 3 times kada oras magtatagalog ka para wasakin yung tanikala ng kadiliman sa buhay niya, yung spirito ng kabulagan sa mga mata niya. Talagang parang, kumbaga, meron bang nanganak ng hindi napagod? Meron ba kayo nakitang nag-jogging na hindi napagod? Nakakaramdam ng pagod yan. Ngayon, dun sa prayer, makakaramdam ka talaga ng pagod. At nagulat ako, sabi kong ganun. Parang discovery sa akin yun, na ganun pala. Yung alam, magbibigay ka talaga ng effort. Magbibigay ka ng time, magbibigay ka ng hindi yung salita lang, kundi yung kalooban mo na umiiyak. Involve ang kalooban mo na nag-i-intercede, nananalangin para sa Kanya. Kaya nga may iyak. No, tapos yung iyak mo, may ungol. Bakit? Kasi mabigat. Ano ginagawa mo? Pinapanganak mo na siya sa Espiritu. Kaya discovery sa akin ito na parang nasabi ko, ganun pala. Ngayon, ito yung ina-example ko sa inyo kasi ito yung pinakamalinaw. No? Pero may time na magtataka ka. Alam niyo, halimbawa, ito yung sabihin natin, Monday to Saturday, halimbawa, sabihin natin, Monday to Saturday,
magpe-pray ka, alam mo na kung anong magiging service kina Sunday. Alam mo kung may tatanggap ng thanks o may tatanggap ng salvation. Minsan nagpe-pray ako, pakiramdam ko, unbeliever ako eh. Sabi ko, ba't ganitong pakiramdam ko? Lord, nakagawa ba ako sa kasalanan walang kapatawaran? Bakit ganitong pakiramdam ko? Later on, malalaman ko, sa Sunday pa nang darating, may masasave. Pag minsan, yung thanks ko, parang ayaw lumabas. Sabi ko, ganito ba yung nagtatanks ako, bakit parang ayaw lumabas? Hanggang sa mamaya, malalaman ko, next Sunday, may tatanggap ng thanks. Nakukuha niyo mga kapatid. Tapos minsan, habang nagpe-pray ka, sakit ng kanang balikat ko. Sabi ko gano'n, wala naman ako maramdamang masakit. Pero bakit masakit? Yung pala may pagpe-pray ka. Tapos sabi ko gano'n, sino pong gusto magpa-pray? No? So sabihin niya gano'n, Kuya Boy, ako, pa-pray. O, lapit ka. Pagdating, sabi niya gano'n, anong pagpe-pray ko sa'yo? Sabi niya, Kuya Boy, yung balikat ko. Kanan, masakit. Alam ko masasagot yung prayer. Bakit? Naramdaman mo eh. Inuna na ng Diyos sa'yo eh. Kaya ang gagawin mo na lang, simple na lang yan. Tatapikin mo lang sa pangalan, kung nasakit ng balikat, lumalis ka. O mamay, gano'n niya. Wala na. Pero kung hindi ka nag-pray, hindi ka kumatok kay Lord, Lord, kailangan niya ng kagalingan. Lord, kailangan niya ng tinapay. Lord, kailangan niya ng salvation. Lord, kailangan niya ng tulong. Kung hindi mo gagawin yung gano'n, tapos sabihin mo, sino gusto magpa-pray? Ako, Kuya Boy. Anong pagpe-pray ko sa'yo? Sakit yung balikat ko eh. Hindi mo na pag-pray eh. Hindi gagaling yan. Wala na. Kaya nga, tayo mga taga-rema, tayo ang mga taga-hingi kay Lord. Kung ano yung mga kapatid. Kung hindi natin gagawin ito, sa camp yan, tulad ng camp na yan. No? Pagpe-pray natin, winawasak ko ang pagkapanginoon ni Satanas sa mga invite namin. Dapat ganun. At minsan mararamdaman mo pang ganito eh. Ang sakit ng balikat mo. Ang sakit ng likod mo na wala naman ako binuhat. Ang tawag doon, identification. Nararamdaman nila. Sabihin ko sa inyo, may mga pagkakataon po, feeling ng lalaki na rape siya. Yung pala, yung isa sa camper, magiging counselor niya, lalaking na rape. Both ang galing at nakakaawa. Pero kung hindi tayo magpe-pray, wala. Ganito ang sistema ng Diyos. Kaya sabi niya gano'n, kaya nga sinasabi ko sa inyo, no? Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit o pangungulit nito. Kaya, sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakasumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Tingnan niyo itong part na ito, lagi, humanap, kumatok. Effort to eh. No? Effort, humanap ka, maghanap ka ng kaluluwa riyan. Maghanap ka ng masisiran mo riyan. Effort lahat ito. Mapapagod ka dito, pero may-promise siya, masasagot. Sapagkat ang tumatanggap ang bawat humihingi nakakasumpong, ang bawat humahanap at binubuksan ng pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Ang sagot ay hindi. Kasi alam niyo mga kapatid, meron po yung sinasabi sila na yan thanks daw sa demonyo. Na kapag nagtatanks ka raw, malay mo, sa masamang espiritu daw yan. Kasi hindi mo naman naintindihan. Tapos meron daw isang nagtatanks doon, naintindihan niya, kasi taga-ibang bansa sila. Ano sabi niya, pinupuri daw niya sa Satanas. So, paano mo malalaman na hindi sa demonyo yung tanks mo? Ito yung part na yun. Kaya hindi ako natatakot magbigay ng magpatanggap ng tanks. Bakit? Kasi ito eh. Sabi niya, bibigyan ba ninyo ng ang alakdan ang inyong anak kung siya'y humihingi ng itlog? Siyempre hindi. Kung kayong mga masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit, ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humingi sa Kanya. Pag ang Holy Spirit hiningi mo, bibigyan ka ng Holy Spirit. Hindi ka bibigyan ng alakdan o kaya ng ahas. Ngayon, yung palang mga nagtatangs na yun, na sa demonyo,
Totoo nga, sinusumpa nila ang Diyos yung pala unbeliever. Mga unbeliever pala yung mga yun. Talaga sa demonyo, matatanggap nilang tongues. No? Kaya nga, dito, ayun, hanggang doon lang. No? Itong part na ito ng Lucas, meron pa kasi sa Matthew to, hindi natin daanan to. So makikita nyo rito mga kapatid, hindi lang yun the Lord's Prayer, ang sinabi ang itinuro ni Jesus sa atin. Ano pa? Kundi yung intercessory prayer, paanong mag-praise para sa iba. Ayan, paanong humingi ng Holy Spirit. No? Andito yun, hindi nag-stop sa the Lord's Prayer. Mga kapatid, huwag kayong lalapit sa isang lawyer na hindi marunong. Hindi ba? Huwag kayong magpapaturo ng isang bagay sa hindi maalam. Meaning, si Jesus nagtuturo ko pa paano mag-pray. At sinasabi niya ito. Naalala ko po nung unang panahon, nagpe-pray ako sa kwarto at huwag niyong gagayahin bigla ako sinumpong ng antok habang nagpe-pray ako. Talagang super duper na antok na hindi ko nakayanan. Saan ka ba nagpe-pray? Sa kwarto? Saan? Sa ibabaw ng kama? Ano itsura mo? Hindi nakaupo. Bigla ako sinumpong ng antok. Ano kayang mangyayari? Tug. Di ba? Isang ganun lang yun Hindi ko talaga nakayanan. No, natumba akong ganyan. Pagkatapos, tulog. Pero, nanaginip ako. Sa panaginip ko, nakita ko si Kenneth Copeland. At maniwala kayo, nagtagalog siya. Sabi niya, tuturuan kitang mag-pray. May sinabi siya, ganito, ganyan, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Pagkatapos, pero paiba-iba ng scene, biglang habang tinuturo niya sa akin yung scene na to, may isang lalaki ro naka-hood, itim. Palit ng scene. Nagpunta kami dito ni Kenneth Copeland. Nakita ko na naman yung lalaki na naka-hood. Pagkatapos, ibang scene, ibang scene, ibang scene. Ano ba tinuro sa ni Kenneth Copeland? Nababanggit ko na sa inyo, paulit-ulit lang yan nung bandang huli, kinawalapit ko rin si Kenneth Copeland. Sabi ko, sino siya? Kasi lahat na lang ng scene, kung ano tinuturo sa akin ni Kenneth Copeland, nandun yung lalaki, naka-hood. Tiningnan niyang gano'n ni Kenneth Copeland, sabi niyang gano'n, yung lalaki, yung lagi nakasunod sa akin. Para hadlangan ako. Sabi niya, ang point niya ron, gano'n ka rin. Nakukuha niya mga kapatid. Ngayon, nagising ako ngayon. Talagang pinuwersa ko yung sarili kong alalahanin lahat kasi hindi nyo pa napapansin, mga panaginip nyo madaling makalimutan. Pinuwersa ko nga ba nakahiga akong gano'n, inaalala ko lahat. Hanggang ngayon nga, natatandaan ko Alam nyo, tinuro niya na kung gusto kong raw magkaroon ng mga miyembro. Sabi ni Kenneth Copeland yan sa panaginip ko, travail. Sabi niya, travail ang susi. Kung gusto ko raw magkaroon ng miyembro. Si Kenneth Copeland nagsabi doon sa panaginip ko, travail ang susi. So, pagkatapos mag-travail, tsaka ka humayo. Hindi naman pwede naghihintay ka na lang. Kailangan mo talagang humayo. No, kailangan natin mag-soul winning, kailangan natin lumabas hanggang sa magkakabunga to. At one time, ay tuloy ko na nga ngayon. At nung pagkagising ko, meron po akong tinuturo nga ni Kenneth Copeland kung paano mag-pray. Biglang doon sa panaginip ko, nakakita ko ng book chapter verse na sabi niya, etong susi sa pagkakaroon ng miyembro. Alam niyo mga kapatid, nakita ko Di nung nagising ako ngayon, inalala ko lahat,
Tapos natatandaan ko yung chapter, yung verse, binuksan ko ngayon. So yung pagbukas ko, ando nakalagay yung travel. Sabi ko, ito na nga, nagtuturo ng Diyos. Biblical. Alam niyo, nung hapon na, nagtuturo po ako ng, nagpa-meeting ako. Doon sa unang-unang church natin sa Merito, nagpa-meeting ako. Alam niyo, nung sinabi ko yung panaginip ko, at nakita ko yung yung book, chapter, verse, bilisan niya, buksan nilang lahat na ganyan. Alam niyo, pagkabasa nilang ganyan, maniwala po kayo. Nakita ko ng ulap doon sa bubong. Ilang beses ko na nakikita yun, pero nakita ko bumaba doon sa mga tao. Ay, wala na, iyakan na lahat yan. Hindi mo na mapigilan. Ang lakas ng trabil. Hindi siya yung parang kumaga, sige magtrabil tayo, hindi. Bigatin siya na dumarating sa tao na hindi mo pwedeng inventohin. Pwede natin magawa, maging gutom tayo, magutom tayo, mauhaw tayo doon sa trabil, sa mga kaluluwa, automatic darating yun. No? Kaya, ito yung main na ito yung main na pinagagawa sa atin ng Diyos Kaya tayo binigyan ng thanks is yung mag-travel. The rest, tabi lang natin. Pampagulo lang yan Ito ang pinakatrabaho na ibinigay sa atin ng Diyos. Awitin nga natin. Isang pangako mo, mag-iisa, hindi pababayaan. Iiwan kailanman. Walang pangako mo, hindi ka Nagbabago, wala nang mapantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Sige, awitin nga natin. sa bawat apat sa aking Pangamba, hinihintay na mangungusap mo,
in-encourage ko po kayo mga kapatid. Ito yung main na trabaho natin, yung mga problema na humahadlang sa atin dito. Itabi natin. Focus tayo sa ministry. Ano? Eh, yung mga problema, ibigay na lang natin sa Kanya. Ipag-pray, hanggang doon lang. Pero yung... Alam niyo po, napapansin ko sa camp, merong mga napoposes para lang alisin ka sa service. Yung mga pastor, nagpupunta rin sa napoposes habang nagsiservice. Sabi ko, bakit wala na akong nakikita mga pastor? Nandun na lahat. Para ma-distract ka. At ito po ang isa sa mga style ng kaaway na tayo ay ma-distract. No? Kaya, napapansin niyo ba yung sinabi ni Jesus? Punta tayo sa kabilang dako, nakasumakay sa bangka. Pagdating sa gitna, ano nangyari? Binagyo. Nagalit si Pedro, binabaan si Jesus, natutulog. Sabi niya gano'n, Panginoon, di wala kang papakilang kung mamamatay na tayo. Pambihira. Hindi ba sinabi ni Jesus, tumawid tayo? Dapat ang sinabi niya, ikaw na bagyo, inutusan kami ng Diyos na tumawid. Kaya wag mo kaming hadlangan, manahimik ka. Di ba gano'n? Dapat. Eh hindi, na magko-complain eh. Yan, stick tayo sa pinagagawa ng Panginoon. Amen? Yan, alalahan natin gawain niya to. At ang faithfulness natin ay sa Kanya. Dahil siya ay faithful sa atin. No? So, grupo tayo na tiga-tigadlo, pag-try natin yung camp. No, kasi wala pa tayong lugar. April 13 ito. Tapos, March 13, tapos na ang fundraising, concentrate tayo sa prayer. Pero, nagugulo yung organization natin eh. No? Nagugulo. Pag-pray natin itong camping natin. No? Pag-pray natin ito organization. So, dalawa pag-pray natin. Number 1, itong organization. 2, itong camping. No? Sige po. Pray tayo.